Attorney Jude Roy, magandang umaga po sa inyo. Good morning. My name is Judd. Judd. Attorney Judd Roy. Attorney Judd, bakit importante na mahalagang umusad yung paglilitis? Marinig yung mga ebidensya sa halip na matapos lang sa procedural motions. Well, yung procedural motions talagang hindi mo maiwasan yan. Siyempre, bilang abogado, gagawin nila lahat para mapagaang yung kaso laban sa kliyente mo o kaso ng kliyente mo, no? So kung meron niya mga napupuna ng mga procedural motions, talagang ipaglalaban niya. Kahit na minsan naiinis na yung korte, talagang puspusan na pinipilit ng mga abogado yan dinggin at para makuha yung kanilang gustong sitwasyon. Hindi lang yan sa panig ng defense. Kahit sinong abogado, Oo. yun ang gusto. Pero paano yun? Halimbawa, yung sa prosecution dito, ang pangunahing layunin yan, maglahad ng ebidensya. Yan ang gusto nilang kaagad gawin. Oo. Kaya hindi sila masyadong, halimbawa dito, hindi na sila nag-hide ng tutol dun sa pre-trial order dahil ala naman daw silang nakitang diferensya para mapadali. Ala ng diskusyon, di ba? So, yung mga... Oo. Ganyan ang tamang approach, no, ng abogado. Kung ano yung makakagaan sa kanila, yun ang ipipili. Pero kung isa-cite yung mga procedural motions na yun, gagamitin, pwedeng mag-cause ng delay. Oo. Kaya Ayun. pag nangyayari yun, sinasabi ng korte, o sige, narinig ko na yan, sinabi ko na sa'yo, ayaw ko niyan, or hindi ko yan pagbibigyan. Pero ino-note ko na meron kang tinatawag na continuing objection, patuloy na pagtututol. Pero hindi naman po... Naka-record lang yun. O yun nga, baka pag sinabing noted na naman baka... Talaga kaabutin, no? Oo. Di ba dati yung noted na yun, yung kadalasan ng nagkukos ng mga ibang haka-haka, attorney? Ang noted, ibig sabihin nun, narinig ko, yun na yun, move on na tayo, noted. Yun ang ibig sabihin nun. Alam mo hindi ko nga alam kung bakit nauso yan sa ating pananalita. Maraming gumagamit ng noted. Alam mo, naintindihan kung anong ibig sabihin nun. Actually, very condescending yung salitang yun. Pag sinabihan ka ng noted, sige na, parang gano'n ang dating nun. Okay. Sige na, alis ka na dyan. Move on na, tama na yan. Oo. Teka muna. Pag sinabing noted ng court sa'yo, narinig ko na yan, tama na yan, saka na yan. Parang ganun. Oo. Baka kaya nga sabi nila, baka dahil para wag masyado nang napag-uusapan na puro noted o mga procedural motions ang gamitin, baka daw dahil para wag nang matalakay din yung iba pang mga maiinit na issue. Halimbawa, itong mga bodyguards na naman. Itong paglabas ng mga Marines para mapagtakpan yung iba pang mga issues sa attorney. Yung mga optics na yan, yung mga taktika na ganyan, talagang kapuna-puna na maraming gumagamit itong mga taktika na ganyan. Dahil sa bilis ng takbo ng balita, minsan, sabay-sabay, nagkakagulo, at para maiwasan ang peligro, yun ang ginagawa. Dinadivert yung attention natin, di ba? Gusto nilang makuha yung atensyon ng tao sa ibang bagay or masira yung suporta sa ibang bagay. So yung mga ginagawang ganyan na pinasisipot yung mga Marines na paulit-ulit na lang yan. Labas ng labas, hindi na natapos yung mga Marines yan.
minsan dapat siguro yung mga tao napapansin na yan. Ilang buwan na ba yung Marines na yan? Nung araw, di ba, nung unang dumating yan, tangan-tangan parati ni Mike Defensor. Parating naka-coordinate kay Senador Marcoleta. Pabago-bago kung sino-sino dinadawit nila sa kanilang mga istorya ng pagdadala ng pera. Ngayon, eto na naman. So, naalala ko nung unang lumabas yung istorya ng mga maleta-maleta na yan. May nagsasabi na destabilization lang yan. Ito daw ay pakana ng mga kalaban ng gobyerno para mawala ng tiwala yung mga tao. Ngayon, nagtataka na ako, parang wala nang katapusan itong mga maleta na to. At parati ang sinasabi, hindi naman daw nila alam kung anong laman ng mga maletang pinagdadala nila. So, hindi ko maintindihan kung bakit hindi na natapos yan. Okay. Attorney Jude. Ang daming beses nang napatunayan na mali o hindi totoo yung mga paratang nila. Oo. Hindi ba? Kung sino-sino dinawit nila. Just nung huling mga blue ribbon na yung hindi natin malaman kung alin blue ribbon ang totoo. Yung nagbabala sa Senado. Dahil nagdilima kung sino-sino. Si Ted Tusen. So, nakakapagod na eh. Hindi nga Marines ito eh. Hindi na Marines eh. Nung una yung Marines yan eh. Okay. May bago pang ang spin eh. Si pangalan nito, si Bunoan magiging state witness. Yun yung katakataka. Alam niyo yung sa flood control na yan. Pag-isipan natin mabuti yan. Yan DPWH, si Secretary Bunoan. Diyan nagmumula ang budget. Sila ang nagdidisenyo ng mga proyekto, sila naglalagay ng halaga, tapos ito sinusumiti sa Kongreso. Ginagawang batas yan. Kaya yung ginagawang batas para magkaroon ng dahilan na ilabas ang pera sa konstitusyon natin. Hindi kasi pwedeng gumastos kung hindi nakalagay sa batas. So yung mga budget yan, pinapadala nga nung ehekutibo sa Kongreso. Yan ang tinatawag na yung National Expenditure Program. Pinapadala niya yung dokumento doon. Sabi niya, oy, mga congressman, ito, marami akong hawak na pera. Gusto kong gastusin for next year. O ito gusto kong paraan kung paano gagastusin. So pag-aaralan yun, hanggang maisa batas, babalik yun, pipirmahan ng presidente, ibababa ulit doon kay Secretary Bunoan. Yan. Secretary. Sila yung implementing agency. Sila yung mag-i-implementa. Implementing agency. Ito na yung nire-request mo. Ngayon, ano mangyayari doon? Kukunin niya ngayon yung proyekto. Ipapabid niya ngayon. Mamimili siya ng kontratista. Uumpisahan yung trabaho. Aaprubahan niya lahat ng mga ginawa. Finally, aaprubahan niya yung kabuuan ng trabaho. Ito ngayon, ipalalabas niya ngayon yung pera. Yung lahat na yun. Yung pagbid hanggang pagpili ng kontratista, pag-design ng proyekto, DPWH ang gumagawa dyan hanggang sa pirmahan ng cheque at sa pamimigay ng pera. Kaya tandaan mo imposible yan na magkaroon ng problema hanggat di lumalabas ang pera. Kahit na sabihin mo mag-ghost project yan o kaya may diferensya, pag hindi mo nilabas yung pera, di wala problema. Di ba? Sa madaling salita, kung may kalokohan yan, ang namemeke ng lahat ng dokumento, ang namemeke lahat ng approval, lahat ng kalokohan gagawin para ilabas ang pera, yan DPWH na yan. Ngayon, doon sa kaso nito ni Senator Jinggoy, ano naman ang kinalaman ni Senator Jinggoy doon sa pagpapalabas ng pera? Di ba? Ano ba paratang sa kanya? Tumanggap siya. Di ba? Yun ang sinasabi. Tumanggap siya ng pera. Pero ito isipin mo, paano na ilabas yung pera? Paano nakuha lahat yun? Sinong pumeke ng lahat ng dokumento? Sinong sumiguro na yung kontrata napunta doon sa tamang kontratista?
Diba? Oo. Hindi ba yan ay DPWH lahat, na hawak ng sekretary? Pero sana nga, itong mga lumalabas na usapin nito, hindi maging dahilan na Attorney Roy para ma-delay yung proseso. Yung timeline na ibinigay ng Senado, confident kayo na matatapos by that time? Ang Ano, impeachment hearing? Yung mga 90 days na Yes. hinihingi nila, Ah, ah. estimate lang yan. Hindi natin masabi. Pwede mapadalian, pwede mapatagal. Hindi natin masasabi yan. Tignan natin kung masyadong maaga pa. Ako nga, nung una ang estima ko dyan, baka 3 to 4 months. 3 to 4 months? Ay, Oo. tatagal. Pero tingnan natin, alam mo, minsan kung sisipagin sila, maglabas sila ng 2 to 3 witnesses a day na in many cases posible yun, pwede mapabilis yan. Yung panahon ni Corona, gano'n, hanggat kaya ng korte, naglalabas kami Oo. ng testigo. So- Minsan, 2-3 isang araw. Oo. So magkakatalo. Pa. Magkakatalo sa pagdinig sa mga sa mga procedural motions. O sana naman nga hindi na gamitin mabigat. Kaya lang baka mamaya gamitin issue yun to justify naman ang mistrial, di ba? Baka hindi dininig yung aming motion eh. Di ba? Yang procedural motions kasi sa umpisa, kailangan talaga yan para yung tapusin na yan, para yung proseso o sistema ng araw-araw na paglitis, tuloy-tuloy na. Okay. Hindi araw-araw na nagkakaroon ng diskusyon. So halimbawa, ano ba yung procedural motion ngayon? Halimbawa, pwedeng pag-usapan yung pagbukas ng mga kahon. Pwedeng pag-usapan kung hanggang ilang testigo sa isang araw, di ba? Kasi Akala ko na settle. Akala ko na settle na yun doon sa pre-trial. Na-settle na kung sino yung mga testigo, ano okay. yung mga dokumento. Oo. Pero yung sige baka mamaya isipin mo, buong araw yung Senadong naka-focus dyan sa impeachment. Umpisa sila ng 2 o'clock. Kung matapos yung testigo ng 3 o'clock, tama na. Diba? Maraming pang oras. Sige. Tuloy-tuloy pa yan. Oo. So, yung mga ganyan na kailangan pagsasabihan yan. I-ready nyo Okay. Kailangan yung 5 witnesses parate naka-ready. Pwede nilang sabihin ng gano'n. Okay. Attorney John, tawag kami from time to time ha. Mahalaga yung inyong naging karanasan sa defense panel nung panahon ng pagdinig ng kaso ni Justice Corona. Thank you for joining us this morning. Thank you. Salamat po. Si Attorney Judd Roy. Maganda